Here's another 3-minute video of my life dahil marami na akong time. Maraming time pero mas nanaig pa rin yung katamaran na mag-upload. Nung Biyernes Santo pa nga ito, napapunta kami ng Binyan. Kaya iilan lang kami na pagala-gala sa daan. Dumayo pa kami sa malayong palengke nang dahil dito. Ako na galing sa Mindanao at si Jowa na galing sa Visayas na may parehas sa tradisyon. Nakagawian nga namin na Nakagawian nga namin na magluto ng ginataan sa aming probinsya tuwing Biyernes Santo nung naandun pa kami. At hanggang dito ay daladala pa rin namin ang nakagawiang iyon. Sinuyod ko ang palengke ng Binyan para maghanap ng ube. Ang lungkot kasi tingnan ng ginataan kapag walang kulay ube. Sinabihan ko si Jowa na i-video ako habang dumadampot ng mga kakailanganin ko sa aking lulutuin. Pero ang ginawa ay pumunta sa isang tabi at nagyoyosi. Di na nga lang ako nagalit dahil sobrang init na ng panahon at mahirap na. Di ko nga napansin na nahulog na pala yung kutsarang una kong ginamit. Napagbintangan ko tuloy si Bunso na umaali-aligid sa akin habang ako'y nagluluto. Paano ba naman kasi ang hilig-hilig manggulo sa kusina at may nagluluto ako? Hindi mo rin mapapaalis dahil ang sasabihin nun ay bakit daw ako ganung nanay. Pati pagiging ina ko ay nakwa-question. Ang daming alam ng mga kabataan ngayon. Nung maluto nga ay tikiman time na kaagad. At mukha ngang swak sa panlasa nila dahil hindi na to inabot kinabukasan. Dahil bawal nga ang karne, ito na muna ang aming ulam. Inayawan ng mga anak ko pero sabi ko magugutom sila kung hindi sila kakain. Bumili na rin nga ako ng mangga para sa ice candy. Maya't maya ba naman kasi bumibili ng ice candy itong mga anak ko sa labas. Kaya para makatipid ay ako na ang gagawa para wantusawa na rin. Pero nung tumigas na hindi rin umabot na isang araw. Feeling ko tuloy ang sarap ng mga pagkain na ginawa ko para sa kanila. O baka wala na lang talaga ibang choice at wala na sila ibang makain. Kulang na nga sa kanila itong ginawa kong ice candy ay binalak pa ni Bunso na magbenta. Aligaga siya kakahanap ng marker. Nagsulat ba naman ng ice candy for sale at ipinaskil pa talaga sa labas ng gate. Mukhang dito na talaga ako yayaman sa mga anak ko dahil mga business minded. Ako na walang kahilig-hilig dyan sa benta-benta dahil pag hindi ko na gusto ang isang bagay, pinamimigay ko na lang. Pero iba to mga anak ko. Si ate naman ay gumawa din to dati ng Graham balls at ibinenta sa kanyang mga kaklase. Sana nga dadating ang araw na payayamanin nila ako. Kung saan na naman nga umabot itong aking pakwento para lang umabot ng 3 minutes. Ang sabi nga ni Bunso ay wala namang bumibili ma. Sinagot ko naman na kahit naman may bibili, wala nang ice candy. Naguguluhan yung kalooban niya kung ibebenta ba o kakainin niya na lang. Unang salin pa nga lang ay apaw na. Na-excite din yata ang ina. Pero bakit nga ba kapag nasa bahay ka gusto mo mayat maya kumakain? Samantalang hindi ka naman pagod dahil lagi ka lang naman nakahilata. Subalit kapag nasa trabaho ka minsan ay nakakalimutan mo ng kumain. Nakakalito talaga minsan ang buhay. O siya, wag nang malito. Kumain kung may pagkain at manahimik kung wala. O paano? Hanggang dito na lang muna. Muli, ito ang iyong nanay guro. Maraming salamat po sa panonood.